adventure wish list ang makaakyat sa Lake Hulon. Yes, one of my bucket list. One of my bucket list is wish. One of my bucket list is ang umakyat po sa Lake Hulon. Gamis. Hi guys! Ganun ba yun? Hello everyone! My name is Mercy Bandoy and welcome to another vlog. At ang pag-uusapan po natin for today is kung paano magpabook, kung magkano ang aking budget nung umakyat kami sa Lake Hulon. Actually, meron na po akong video ng Lake Hulon, yung habal-habal trip namin at saka yung journey namin paakyat sa bundok. Kung paano ako nagpabook, kung magkano mga nagastos because the trip was DIY trip. So, for today's video ay isi-share ko sa inyo kung magkano at kung ano-ano ang mga binayaran ko papunta sa Lake Hulon at kung paano magpabook sa Lake Hulon. So, paano nga ba magpabook ng trick sa Lake Hulon? You have to do is to go to their Facebook page and the tourism officer will reply you right away. Bibigyan kanila ng rate ng inyong mga hike na kukunin, may day hike, may overnight, and may 2 days na 2 days stay doon sa lake. Bibigyan kanila ng rate at kung ano-ano ang mga inclusions. And for us, ang kinuha namin is overnight. So, I pay 310 pesos per head. So, the hike is good for 10 person kasi 10 kami, di ba? 10 person. So, I pay 3,100 pesos and nag-down payment kami through online ng 2,100 and we paid upon arrival sa tourism office ng remaining balance namin. So, dahil ang trip na ito ay DIY, wala kaming na-rent na van kasi yung van na, yung van na kinontrata namin is nag-back out. So, ito ang mga nagastos namin. From Tacurong City dahil maaga pa yung jump off namin. Nagpakyaw kami ng tricycle from Tacurong to Isulan which is 800 pesos per tricycle. So, the 2 tricycle is 1,600. Tapos, pagdating namin sa Isulan, sumakay kami ng van papuntang Surala which is 75 pesos per head. And ang binayaran ko is 750 pesos sa isang trip na yun. After pagdating namin sa Surala, sumakay ulit kami ng van papuntang Tiboli. So, the fare for ang pamasahe, para klaro, ang pamasahe papuntang Tiboli is 50 pesos per head. So, all in all is 500 pesos. Diba? And pagdating namin sa Tiboli, dahil nga it is DIY, ay sumakay kami ng habal-habal. O, diba? Sumakay kami ng habal-habal. So, the price for habal-habal is 600 pesos per 2 tao. Hindi pala yun per, no?
Kada dalawang tao ang sasakay sa habal-habal. So, babayad ka ng 600 pesos. So, dahil kami ay 10, kailangan namin ng 5 habal-habal. 'Di ba? Kasi dalawang tao per habal-habal. So, 5 habal-habal, 600 times 5 is equals to magkano? 33,000 pesos. Sa isang, oo, 3,000 pesos ang isang trip na yun. The trip was 2 hours, almost, yeah, 2 hours yung pagsakay nyo sa habal-habal. And panoorin nyo po yung yung video ko na habal-habal trip namin. Makikita nyo kung paano ka-exciting sumakay sa habal-habal. Hindi rin kami sisi kung bakit kami naghabal-habal, because it was really amazing. It was really enjoying talaga. O, piso na lang pamasahe papuntang langit. Ang tour guide ay 600 pesos. Hindi kanya iiwan hanggang sa pag-uwi mo. Kagaya niya, hindi ako iniwan hanggang ngayon, inaalagaan pa rin. Char. Bumili rin kami ng mga camping sticks, which is may mga rin siya, may mga design maganda at saka matibay. 60 pesos per stick. So dahil 10 kami, ang binayaran is 600 pesos. O, diba? Pagdating doon, papunta sa campsite, ay sumakay kami ng bangka dahil ang binaybay namin is Kulit Trail. Diba? Mas maganda guys, pag Kulit Trail yung yung uunahin nyo, yung doon kayo mag-uumpisa sa Kulit Trail, kasi mararamdaman nyo na kagad yung pagod. Kasi sa Kulit Trail, hard yung it was a hard trail. So, mas mabuti yung mapagod muna kayo dahil sa pag-uwi nyo, hindi na kayo mahihirapan. Kisa uunahin yung Sala Cafe, because ang Sala Cafe ay medyo malapit ba? Medyo hindi siya mas malayo pa lang sa La Cafe, pero hindi siya mahirap katulad ng Kulit Trail. So much better na maghirap muna kayo bago kayo magpasarap. So sumakay kami ng boat from Kuli to the campsite. So ang boat price is, sandali ha, 200 pesos per head. So dahil 10 nga, that was 10 packs hike. Ang binayaran is 2,000 pesos. So, diba? Pagdating doon, bibili kayo ng papag para pagpatungan ng inyong mga tent dahil maulan. Medyo maulan-ulan na dahil July na. Papalapit na ang tag-ulan. So, bumili kami ng papag which cost 50 pesos per papag. 4 yung binili namin. So, it was 200 pesos. And, bumili din kami ng trapal para pampatong sa pang-cover sa aming tent. Kasi, syempre, hindi naman masyadong garantisado na matibay yung tent, 'di ba? So kailangan papatungan ng trapal. If ever na umulan ng malakas, medyo safe kayo doon. So the trapal is 50 pesos din. Tapos bumili kami ng tubig. 2 trapal yung binili namin, so it was 100 pesos. Tapos bumili kami ng tubig which is 30 pesos isang galon. Tapos dahil nga first time naming mag-hike, so hindi pa kami masyadong informed. We are not yet aware kung mga ano-ano yung mga dadalhin namin. Although nanonood ako ng mga hike videos, pero hindi naman ganun ka, 'di ba? Hindi naman sila masyadong nagbibigay ng mga information. Yung iba nagbibigay ng information, but syempre alam niyo naman pag actual na marami ka nang makakalimutan. So at saka hindi rin namin alam na pwede palang magpa-porter doon. And
magpa-porter ng marami, basta may pambayad ka lang. So, we just bring along with us yung makakaya lang ng aming mga likod. So, ang dinala lang namin, maliit na lutuan, maliit na kaldero, maliit na kawali, and then the rest niluto na namin sa bahay, pinak na namin. So, yung hapunan lang namin ang naging problema namin. Pero actually, nakaprepare na yung kakainin namin sa hapunan. Anuhin na lang, iluluto na lang. So, we buy kahoy. The kahoy is 30 pesos per bugkus. And yung inumin na tubig is 60 pesos isang litro. So, nakaubos kami ng, I guess, 10 litro na tubig because meron naman kaming dala-dala bago kami umakyat doon. And so, ang 10 mga daliri. 10 litrong tubig is 600 pesos plus kahoy is 30. So, equivalent. So, 630, 'di ba? Mamaya, total natin lahat. So, medyo mahaba-habang vlog to mga mare, ha? Makinig kayo. Sorry kung medyo mahabang vlog ito, ha? And then, saan nga ba tayo? Yung basura. The basura is kinikilo. Hindi po pwedeng itapon doon sa Hindi po pwedeng itapon doon. Walang pagtatapunan doon sa lake. Kailangan yung basura mo, dadalhin mo. Responsable ka sa iyong basura. Yes, guys. You have to take along with you your basura when you go home. So, the basura is 30 pesos din ang kilo dahil ipapoporter mo din yun, di ba? So, yung basura namin is almost 1.5 kilo din siya. Pagod na ako. Almost 1.5 kilo din siya. So, it was 45 pesos. Tapos, pagbaba na sa lake. So, tuloy natin. 500 pesos ang isang habal-habal. So, dahil dalawang tao sa isang habal-habal, kagaya ng dati, so 5 habal-habal yung ginamit namin, kinuha namin. So, it was 5 times 5 is 2,500 yung trip namin pabalik ng Tibuli. Pagdating namin sa Tibuli, nakakuha ako ng van na maghahatid sa amin hanggang sa Tacurong City. And dahil sa kunting kwento-kwentuhan, na-rent namin siya ng 1,700 pesos lang hanggang sa Tacurong City. O, di ba? And then, pagdating sa Tacurong, sumakay din kami pauwi sa bahay, which is 500 pesos din lahat ang binayaran sa tricycle. O, nakalis konti ng hindi katulad ng pagpunta namin na 800 per tricycle ang binayaran. So, ito na tayo. Itotal na natin kung magkano lahat ang binayaran natin. Ang booking is 3,100. Yung habal-habal trip is 5,500. Tapos yung community tool is 2,000. Yung papag at saka yung trapal is 300. Basura is 45 pesos. 680 yung tubig at saka yung kahoy natin. 1,600. At saka yung transportation, baston, and what is this? Pagkain all in all is ang ginastos natin is 21,275 pesos. O, diba? Sa 21,000 na yun, super budgeted na talaga yun. Hindi na kami nag-boating dahil ang boating is 100 pesos per head. Hindi na namin na-explore yung kabuuan ng lake. Siguro mga next time kasi out of budget na
wala namang ATM machines doon at saka wala namang GCash doon, di ba? So, nag-enjoy na lang kami sa lake. This is my first video na ginawa and ko about magkano ang mga ginastos for hiking para magkaroon din ng mga ideas yung mga gustong umakyat doon, and pwede nyo pong i-compare yung yung total na nagastos ko sa mga ng mga tours and guides na naka-assign doon. Pwede kayong mag-inquire sa mga tours offices kung magkano, and then pwede nyong i-compare kung saan ang mas pinakamaganda. But for me, in my experience, mas gusto ko yung ginawa namin kasi adventure talaga siya. Lalo na yung habal-habal trip, mas masayang sumakay sa habal-habal trip dahil mai-enjoy nyo talaga yung inyong trip. Mapapagod na kayo pag papunta pa lang doon, pag sakay ninyo, madadagdagan pa yung pagod yung pag-akyat nyo sa pag-akyat nyo sa sa lake. So, masasabi ko lang sa gustong umakyat, good luck, and thank you so much guys for watching, and hope nagkaroon kayo ng mga ideas, and I hope it will help you at nagkaroon kayo ng knowledge kung paano mag-book at magkano ang magagastos papunta doon. Pwede niyong bawasan yon kung ilan lang kayo, but this is a 10 packs hike, so bahala na kayo dyan. Thank you so much guys, and thanks for watching. Babush! Ayo ah! Nandito ako sa park ngayon.